na buhay. Sa kanya po kapatiran, sa kanya po katapatan sa atin. Ako po'y magbabasa ng salita ng Diyos mula sa Aklat ng Roma. Talatang 8, verse 35. Marami lang ang salita nito ay inyong na pong narinig. Ngunit napakaganda pong muling ipaalala sa atin ang kabutihan ng Diyos at ang pag-ibig niya sa ating lahat. Ang sabi po dito, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo ay buong araw kami pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatay lamang. Sabi po sa 37, napakalinaw, hindi. Sa lahat ng ito'y tayo'y lalong higit pang magtatagumpay. Magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating mga kabutihan, kundi tayo magtatagumpay. Bakit? Dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin. Sino ba yun? Ang ating Panginoong Jesus. Amen? Walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Amen? Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, marahil kayo dumadaan sa kahinaang spiritual. Sabi ng Panginoon, open wide, kaya kitang tanggapin. Pwede kitang yakapin. Lumapit ka lamang sa akin. Amen? Sige po, tayo po tayong lahat at tayo po isagin na manalangin sa Panginoon. Aming Ama, aming Diyos na buhay, salamat po, Panginoon, because this is the day that you have made and we will rejoice in you, O God. Salamat po sa iyong napakagandang salita. Natunay nga na walang makapaghihiwalay sa amin sa iyo. Ano man ang aming mga pinagdadaanan, ano man ang aming mga sitwasyon, Panginoon, hindi ito magiging dahilan para kami mawalay sa iyo, O Diyos. Napakabuti mo, salamat sa pagiging ikaw. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para kami tubusin at aming maramdaman ang pagmamahal na walang katulad. Pagmamahal na hindi kaya i-offer ng mundong to, kundi ikaw lang ang Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo rin sa aming mga pamilya. Panginoon, salamat sa proteksyon araw-araw sa mga minamahal po namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkain araw-araw, sa provision mo everyday, O God, sa amin. Lord, salamat po dahil you are our very present help, O God, in times of needs, Panginoon. And salamat din po, O Diyos, sa mga katugunan ng aming mga panalangin. Mga panalangin hanggang ngayon ay pinapanalangin namin, pero alam namin, Lord God, na sa biyaya mo, O Diyos, darating ang panahon ng aming mga dinidesire ay muli mong tutugunin sa tamang panahon at sa tamang oras, O Diyos. Lord, dinadalangin namin ang banal na Espiritu ang patuloy na umilos sa buhay ng bawat isa, maging dito sa lugaring ito at ang mga kasama namin kapatiran online, Lord God. Abutin mo sila ng iyong mga kamay, O Diyos. At sa aming pag-aawitan, dalangin mo, Panginoon, ikaw lamang ang maparangalan, Lord God. Ikaw lamang ang mapapulihan. Ikaw lamang, O Diyos, maging sa aming tagapagsalita, pagpalain mo po siya, Panginoon. At magbigay ito ng kalakasan spiritual sa aming lahat, O Diyos. Salamat po, purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magpakapulaan ng ating Diyos na buhay. Tunay na siya ay napakabuti sa ating lahat. Hallelujah. Sa
higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Oh yes! Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Sa araw na to, sa araw na to, may bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas, kabutihan mo'y makahawakan ko, may panibagong simula. Oh, oh, sa araw na to, may panibagong sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas, kabutihan mo'y makahawakan ko, may panibagong simula. Oh, Amen. Sino po naniniwala doon sa inawit natin? Sabi doon, higit pa sa nalalaman, higit pa sa kaya nating isipin, higit pa sa ating hiling, ang kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? Panginoon, patuloy kami nagtitiwala sa iyo. Lord, amin pong na-exercise ang aming pananampalataya ngayong umaga. Pananampalataya kami, Panginoon, ay kayo nakikinig sa amin. Pagkat ang aming Diyos ay hindi bingi, ang aming Diyos ay nariyan lagi sa aming tabi. Salamat po, Panginoon. Sa buhay ko, ikaw naman ang iibigin ko. Bawat araw, itataas
bukas na kasama ka at nanging sa'yo magtitiwala, sa'yo'y mananalig. O Panginoon, ikaw ang buhay ko. Kalakasan ko'y nagmumula sa'yo. Jesus, maghari ka sa buhay ko. Mananalig sa'yo. Naniyahan ko po ang lahat na awitin ko naman. Kailangan po. Ikaw ang kalikasan, O Diyos, ang puso ko'y panurin ko. Ikaw ang akapin ko, ang kagabay ko. O Diyos, mga banal, imulan ko sa bukas na sabay-sabay po natin nasa ating mga kamay. Sabihin natin sa Panginoon. O Panginoon, ikaw ang buhay ko. Kalakasan ko'y nagmumula sa'yo. Jesus, maghari ka sa buhay ko. Minsan pa, sa'yo'y mananalig, O Diyos. Sa'yo'y mananalig. O Panginoon, ikaw ang buhay ko. Kalakasan ko'y nagmumula sa'yo. Jesus, maghari ka sa buhay ko. Mananalig sa'yo. Panginoon, patuloy kami nananalig sa'yo. Hallelujah. Lord, palakasin mo kami. Ikaw ang aming katiyakan. Ikaw ang aming kaalaman. Ikaw ang aming kapanginamaan, Panginoon. Minsan pa, mga church, sa'yo'y mananalig. O Panginoon, ikaw ang buhay ko. Kalakasan ko'y nagmumula sa'yo. Jesus, maghari ka sa buhay ko. Ika'y sasambahin. Ika'y sasambahin. O Panginoon, papuri ko'y sa'yo. Kalooban ko ang ninanais ko. Jesus, maghari ka sa buhay ko. Sa'yo'y mananalig. O Panginoon, ikaw ang buhay ko. Kalakasan ko'y nagmumula sa'yo. Jesus, maghari ka sa buhay ko. Sa'yo'y mananalig. Sa'yo'y mananalig. O Panginoon, ikaw ang buhay ko.
sa pag-ibig ni Kristo. Ang kaguluhan kaya, ang kabighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, hanganin, o kamatayan. Verse 37 po, ang sabi ng Panginoon, hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen? Hindi sa ating gawa, hindi sa ating sarili, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin at sa iyo. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron tayong katiyakan sa Diyos. Meron tayong kapayapaan sa Panginoon. O Diyos na buhay, salamat po sa iyong mga pangako. Lord, dumaraan man kami sa mga pagsubok ng buhay. Marami kaming mga kahinaan, Panginoon, na hindi pa namin maisuko-suko. Lord, gusto naman namin gusto naman namin mapalapit sa iyo, kaya lang maraming mga hindrances. But Lord, ika'y nakahihigit sa mga hindrances na to. Ika'y nakahihigit sa mga kahinaan ito. Kaya Panginoon, meet us today through your word, Panginoon. Salamat po sa congregation na to. Salamat sa JC Howe family. In Jesus' name, amen. Ang po natin ating Diyos, at makakaupunan po tayo. Amen. Sige po, tako na po tayo sa ating pong tithes and offering. At kung maaari po sana yung iba po, pwede po tayo mag-forward. Move forward po dito po sa may pangalawang upuan yan. Para po ma-fill po natin yung iba, yung mga bakanting upuan po. Yan. Yan. So sabi po sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang salita po ng Panginoon na ito ay ina-encourage po tayong mga mananampalataya na maging patuloy na faithful sa ating pong pagbibigay ng ating pong kalooban ikapu. Na dahil po tayo po naniniwala na ang Panginoon po ang magpo-provide sa atin ng masaganang pagpapala. Amen po ba? Amen. So giving our tithes and offering, it is an act of faith and obedience. Amen. At patuloy na pinapakita po natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon na ang kanya pong provision ay lagi pong nandyan para po sa atin. At ito rin po yung opportunity para po matulungan din po natin yung ating pong iglesia. At patuloy na maging pagpapala din po ang bawat isa sa atin para po sa ating pong iglesia. So lagi po nating alalahanin na ang inyong pong pagbibigay or ang inyong pong generosity ay hindi lamang po sumusuporta sa ating church, kundi ito rin po ay isang mission na nagre-reflect po ng ating pong patuloy na pagpapasalamat sa masaganang pagpapala na ipatuloy na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Amen. Sige po, kaya po tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob at handog, Panginoon, na patuloy na binibigay mo sa amin, Panginoon, upang po makapagbigay din po kami, Lord God, sa aming pong iglesia. Tunay nga po na wala pong ibang maitaas at mapapulihan, kundi ang pangalan mo lamang at patuloy namin pangahawakan ang iyong mga pangako, Panginoon, na masaganang pagpapala, Panginoon, at bubuksan mo ang tulungawan ng langit para sa amin, Panginoon. Patuloy na bigyan mo kami ng puso na mapagbigay, puso mapagpasalamat, at higit sa lahat, puso na naglilingkod at sumasamba ng tapat sa iyo, Panginoon. Ikaw siyang madakilang malulhati sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito, mga talatang chapter 12 verses 9 up to 10. Manalangin po na tayo. Lord, salamat po sa gabi pong ito. Nagpapasalamat po kami sapagkat ang biyaya mo, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoon, ang siyang nasa buhay po namin, Panginoon. Salamat po
sa pagsama niyo po palagi sa amin dahil hindi niyo po kami iniwan o pinabayaan, Panginoon. Patuloy ang pagpapala ay binigay mo sa iyong mga anak. Sa mga panahong ito, ikaw po ay tapat. Sa mga panahong ito, ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay ng dakilang pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Bless niyo po, Panginoon, ang JC How Family, Panginoon, maging ang ibang manggagawa na kinabibilangan nito, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat ang iyong kabutihan, Panginoon, ay lumulukog po sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay nagsabi ng Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pinagpala ka. Huwag kang papayag na wala kang kausap. Pinagpala ka. Kalugin mo ka. Shake mo ka nun. Pinagpala ka ng Panginoon. Okay. Sabi po rito sa teksto, sa 2 Korinto 12, mga talatang 9 hanggang 10, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan. Mga pagputya, mga kahirapan, pag-uusig, at kapigatian sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Amen? Naintindihan niyo po ba? O pwede uulitin ko. Si Apostol Pablo ay sumulat sa 2 Korinto sapagkat ang kanyang katawan ay, sabi sa mga Bible scholar at mga sa Biblia, si Apostol Pablo ay merong kahinaang pisikal. Hindi natin alam kung anong sakit yun. Pero sabi sa scholar, sa nag-aaral ng Biblia, sa malalim na pag-aaral ng Biblia, meron siyang sakit na daladalahin niya sa ilalim ng paglilingkod niya sa Panginoon. Amen? Ngayon, sabi ko, tataas po natin ang pagbabasa doon po sa 2 Korinto 8, sabi ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo po nagsasalita rito sagutan po sila ng ating Diyos. Sabi sa 12:8, 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Biro mo si Apostle Paul, ibig sabihin, 3 beses niyang ipinapanalangin yung matanggal yung kanyang nararamdaman o sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Dahil talagang si Apostle Paul sa ilalim ng paglilingkod sa Panginoon, alam naman natin sa pag-aaral po natin ng Biblia sa Bagong Tipan, na laging sinasabi ni Tatay Pastor na siya yung bilanggo, hinagupit, sa ilalim po yun ng paglilingkod niya sa Panginoon. Ikaw kaya pag pinalo ka kaya sa likod, maglilingkod ka pa kaya sa Panginoon? Amen? Nakita lang yung resume mo, born again Christian ka, pinatawag ka sa loob, pinagsasampal ka kasi yung in-applyan mong trabaho ay bawal ang Kristiyano. Magpapatuloy ka pa kaya? Amen? Kaya si Apostle Paul, sa kabila ng kanyang kahinaan, ito po yung kahinaang physical hindi po ito yung kahinaang tinatawag natin na kahinaan sa spiritual, yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, o ano man yung kasalanan kinukumit natin araw-araw, hindi po ito yun Sa kabila po ng kahinaan niya, patuloy ang paglilingkod niya sa Panginoon. Then, ang sabi pa ng Panginoon sa kanya, sapat ang biyaya ko sa iyo. Amen? Sabi ko nga sa asawa ko, yung mata mo, sabi ko, ano yan dinadalayan ko talagang gumaling yan, pero nayak tuloy ako. Kasi hindi siya makatayo. Sabi niya, yung mata ko may problema. Pero sabi ko sa kanya, kung isa na yan mabulag para sa Lord, wala magiging problema. Amen? Kasi, lahat tayo naglilingkod para sa Panginoon. Amen? Amen. Nagpapatuloy kami maglingkod. Sa kabila ng... so wala ko naiyak, di ba? Kasi ang hirap di ba? May dinadala siya. Then sabi ko, si Apostle Paul nga
may dinadamdam eh, nagpapamuloy sa Panginoon. Kung diyang mata na yan, dyan maluluwalhati ang Panginoon, hindi natin pwedeng questionin ng Panginoon. Amen? Amen? Parang seryoso kayo ha. Ako lang. Amen? Kung may kahinaan ka, nahiya ka, bulol ka, o ano ko, bulol ako sa ano eh, sa S eh. Lumalabas na S, kahit anong timpla ko sa mixer, para lumabas yung S ko, bulol ako eh. Kaso nga lang, ganun na talaga eh. Amen? Yung kulay ko, di pantay-pantay, ilalim white. Yung front black. Di ba? Pero, ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi sa kanya ng Panginoon, ito maganda eh. Kaya't, sabi ni Apostol Paul, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan. Amen? Bakit? Upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kasi pag wala tayong problemang dinadanas, at yung mga businesses natin, o ano man yung negosyo natin, o ano man yung trabaho natin na pwedeng magbigay sa atin ng kabuhayan na araw-araw, parang hindi na natin minsan kailangan ng Diyos. Di ba? Sarap sa piling para walang dumarating na pagsubok. Di ba? Amen? Puno yung rep mo, puno yung bigas mo, may pera ka sa bulsa, may trabaho ka, ang sarap sa piling. Pero, pag dumating ang pagsubok sa buhay mo, hindi mo na kayang tumawag sa Diyos. Kasi nga, sariling kalakasan mo lang yung sinasamba mo o pinaniniwalaan mo. Ako, itong week na to, bago ako mag-preach, grabe nangyari sa akin. Muntik na matanggal sa trabaho. Dahil sa isang customer. Sa pagdi-deliver ko. Amen? Habang nagdi-deliver ako, nakatulala ako, hindi ko alam ano yung nangyari sa akin. Kasi, itong trabaho na to, ito yung nagpapangaral sa anak ko eh. Amen? Itong trabaho na to, dito kami na pero sabi ko sa Lord, sinubukan talaga ako ng Lord itong week na to kasi naka-schedule na ako magsalita ng Sunday. Sa Friday na, wala pa akong naiisip na mensahe. Basa lang ako ng basa ng Bible eh. Hanggang sa dumating sa puntong itong verse na to. Amen? Alam niyo yan, yung nagdi-deliver ka na sa sobrang lakas ng ulan, basa lahat ng parcel mo, basa ka na rin, tapos may problema kang dinadala. Amen? Kung wala akong Diyos, di ba? Pinagtatapong ko na sa ilog yung daladala kong deliver eh. Di ba? Pero hindi ganun. Hindi po ganun ang Panginoon. Amen? Alam nyo, pag pinagkatiwalaan ka ng Lord sa maliit na bagay, maaari ka niyang pagkatiwalaan sa malaki. Amen? Tapos Kuya Alvin naiyak. Kuya Alvin kaya mo. Amen? Ulitin ko, pag pinagkatiwalaan ka ng Lord sa maliit na bagay, pwede ka niyang pagkatiwalaan sa malaki. Amen? Parang ganito eh. Bakit kaya Lord, yung mga mayayaman o mga, alam niyo lang paano kumita ng pera ngayon sa pagbablog. Dami nilang pera, yung mga vlogger na magpo-content lang sila ng kung ano. Ang dami, di ba? Pero tayo, nasa Panginoon, parang araw-araw kailangan natin, kulang na kulang tayo sa pang-araw-araw nating gastusin eh. Amen? Habang ito kami ng asawa ko, sabi ko, ganito pa yung biyaya ng Lord. Di ba yung puno ng sili? Manipis lang yung ano niyan eh. Manipis lang po yung ano niya, diba? Yung tangkay, yung kanyang pundasyon. Kesa sa puno ng nara o puno ng mangga. Pero pareha sila nangangailangan ng araw at tubig. Amen? Kung ang idinidilig mo sa puno ng nara ay 10 drum para lang masustain yung pangangailangan ng tubig. Kung ididilig mo to sa sili, ano mangyayari sa sili? Malulunod, mamamatay. Sino mga plantita rito? Yung plantita yun, kaya nga tita yun. Plantita, tita. Amen? Na inaunawaan nyo? Pero pareha sila may kailangan ng tubig. Pero yung amang magkaiba. Yung pagpapala ni sister, hindi pwedeng maging pagpapala ako. Amen? Kasi iba-iba tayo ng katayuan po sa harapan ng Diyos. Iba't iba yung kahinaang pinigay sa atin. Iba't iba naman yung pagtulong na ginagawa ng Diyos para sa atin. Amen? Naunawaan niyo ba yung sabihin? Ganun po. Kaya hindi ka pwedeng pagkatiwala, parang ganito eh. Sana magkaroon ako ng sariling kong bahay. Pero yung bahay mo maliit, di mo malinis. Pagkakatiwala ka kaya ng Lord ng malaking bahay? Pag ako nagkaasawa, gusto ko ganyan ka-cute na anak. Pero sa pamangkin mo, salbahin mo. Pagkakatiwala ka kaya ng Lord ng anak? Kasi doon pala sa pamangkin mo, salbahin mo na. Naunawaan niya?
Ganun po ang buhay ng tao sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hindi pwedeng ibigay ng Diyos yung sobra sa pangangailangan mo lang sa araw na to. Amen? Hindi pwedeng ibigay ng Lord yun eh. Kailangan, pag binigyan ka ng Diyos, kailangan marunong kang i-manage kung ano yung binigay niya sa'yo. Amen? Itong church, magkakaroon tayo ng konsyerto. Marami sa atin umuubo. Marami sa atin nagkakasakit. Kasi ang ipapahayag natin sa araw ng konsyerto, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang sama-sama ng panahon, magkukonsyerto tayo. Amen? Pero hindi makakahaglang sa atin yan. Amen? Sister Iten, pakusin yan eh. Parang Rex Mirano babae yan eh. Memory! Diba? Pausin yan eh. Pero, sige lang, tignan natin sa araw na yun. Kasi hindi naman tayo pahiyain ni Jesus kasi para sa Kanya yung gagawin natin. Amen? Mapapahiya tayo kung para sa atin yung gagawin natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Number 1 po, nais ng Diyos na sa Kanya ang lahat ng karangalan. Yan ang dahilan kung bakit nais niyang gawin ang lahat para sa atin. Amen? Sabi po sa 2 Korinto, ang sino mang nakikristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, binago na siya, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin, sa Kanya, sa pamamagitan ni Kristo. Laging sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Ang ating identity sa harapan ng Panginoon ay si Kristo. Ang ating identity ay ikaw ay righteous, ikaw ay matuwid sa pamamagitan ni Jesus. Hindi sa pamamagitan po ng ating gawa. Ay, papapalain ako kasi nagbigay ako sa pulubi. Ay, Lord, kailangan pagpalain mo ako kasi nagbigay ako ng 2 kabang bigas sa kapitbahay ko. Hindi po ganun. Amen? Pagpapalain ka ng Diyos, pagpapalain mo ang iba, dahil alam mo sa sarili mo, pinagpala ka ng Diyos. Dahil kay Jesus. Lagi pong laging sapagkat, laging karugtong ang pangalan ni Jesus sa buhay po natin. Habang naglalakad ka sa inyo, sa subdivision nyo, nakikita ng kapitbahay mo sa buhay mo, Christian ka, si Jesus. Amen? Naalala niyo yung tinuro ni Tatay Pastor, yung doble cara? Diba? Alam niyo yung napanood niyo dati yung ano, habang tinuturo ni Tatay, naalala ko si Bulaga ba yun? Yung dalawang gano'n naka-makeup, no? Diba? Oh, gano'n, diba? Dalawa, doble cara. Diba pag nakaganito siya, ang gandang tignan? Parang siya talaga lalaki, di ba? Pero pag nakaganito siya, babae naman, di ba? Ang gandang tingnan, pero pag nakaganon, doble ka. Pangit, di ba? Kalahati babae, kalahati lalaki. Yun. Kalahati Kristiyano, pagdating ng linggo, Christian. Pagdating ng Monday to Friday, ng Saturday. Ngongo, Christian. Amen? Di ba? Yaka, salamat po, Panginoon. Paglabas ka, Prela, hindi tayo mamaya. Sige, nagpil mo ako. Kaya, pagpasok sa simbahan, hindi ko sinasabi meron dito kasi tagal na eh. Pagpasok sa simbahan, pag bago relo, papakita sa pag umalang relo, hindi nagtatasok ako, nakagano'n yun. Sarap ganda ng kanta. Pero pag bago sa relo, I worship you. Pinapakita yung laro, winawag-iway na gano'n. Di ba? Kasi ang natural na tao, gusto niya, mapakita niyo kung sino siya. Yun yung natural natin eh. Amen? Sa amin, isa ako sa pinakamabilis mag-deliver. Isa ang galing ni Brian, tapos agad. Umalis ng alas 12, nag-send ng proof, alas 2, ang dala niya, 100 plus. Nadali ako isang beses, butik na ako matanggal. Yung parcel ng customer, naibigay ko sa kabilang bahay. Amen? Kasalanan ko yun, sabi ko doon sa pinakamayari, patawarin mo po, kasalanan ko. Ayaw niyo pumayag. Pagbayaran mo, kailangan matanggal ka sa trabaho. Pero nangyari sa akin, magaling. Galing matapos na si Kuya dito na. Ako naman, syempre, okay, galing. O ngayon, pag wala kang trabaho dahil doon, galing ka pa ba? Pag-pray ka na lang, gagaling. Amen? Yung kasi yung natural na kalagayan ng tao. May kahinaan ka na, gusto mo, ikaw pa yung nasusunod sa buhay mo. Ayaw mo sumunod sa Diyos.
Amen? Pupunta ng church. Huwag kayong papayag na pagpunta nyo ng church, pagbalik nyo, wala kayong natutunan o na-receive sa Panginoon. Sa puso nyo. Maniwala kayo, ang hirap. Dumating sa punto kami ng asawa ko, nagka-church, wala na, patay na yung espiritu namin. Dati. Ano lang, masabi lang ng church na, wala na, patay na, wala na kaming dinadaluhan. Tapos nakita namin, bagsak na kami. Nakatira kami sa Carmona, hindi pa kami nakatira dito. Nakita namin, bagsak na kami. Wala na. Yun po yung buhay na wala ka sa Panginoon. At iba naman yung buhay, pag Sunday nasa Panginoon ka, Monday to Saturday, iba ka. Tanong mo sa kapatid mo, iba ka! Iba ka! Amen? Yun po yun, mga kapatid. Amen? Yun po yung, ano natin, yung kalagayan bilang tao. Kaya, once na pupunta po tayo sa church, yung mentality natin is straight. Sa bahay pa lang mag-pray na tayo, Lord, hindi po ako papayag na wala akong marireceive na revelation sa'yo. Paano po ba yun? May magsasalita mo pa sa ating espiritu na, sa araw na ito, matatanggal. Ganun ba? Hindi. Dahil dito. Amen. Dahil sa salita ng Diyos, diyan po tayo magkakaroon ng revelation. Okay, next. Ayan po. Unang Korinto 1:30. Dahil sa Kanya, tayo na kay Kristo Jesus, si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Amen? Pag ikaw ay Kristiyano na, ang kasalanan, dapat hindi na mumuhay sa'yo. Okay lang magkamali po tayo sa araw-araw. Nagalit tayo, okay lang yung natural yun bilang tao eh. Amen? Pero, lagi po natin aalalahanin yung sinasabi ng Bible na itinuring tayo ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa pamamagitan po ng kabaitan natin. Ay, wala na naman si sister na yung Sunday, tatlong beses na siya. Wala, samantalang ako, always present ako kahit bumagyo. Bumaba ka pa nga kanina, present ako. Amen? Kailangan po, laging nakakonect kay Jesus yung buhay po natin bilang Kristiyano. Ano pa po? Sa Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisip at isagawa ang kanyang kalooban. Kung may kalooban ng Diyos na ibinibigay sa atin bilang mga Kristiyano, siya ang tutulong para sa atin para marating natin yun. Kung gusto mo mawala yung libisyo ka man, kung gusto mo mawala yan, ipag-pray mo sa sarili mo, Lord, gusto ko nang mawala ito, hindi ko po kaya. Unti-unti naman mawawala yan eh. Hindi kasi instant mawawala yan. Ay, nakita ko si brother, umuusok yung bibig. Hindi naman mawawala yan eh. Pero, tutulungan mo ang iyong sarili para mawala to. Amen? Sabi nga dati nung konting testimony lang, nung nagdodroga pa ako eh. Trip ko noon, pagkatapos ko mag-drugs, babasa ko Bible. Yun ang trip ko. Para kasi yung mga pangyayari na papanood ko siya, parang ang ganda nito ah. Parang totoo to ah. Tapos gamit ko nun, wala kasi, alam ni Harley, wala kami kuryente sa amin, naputulang kami kuryente kasi yung kontador namin, ilang beses na namin pinaligtad. 4 na beses akong pinaligtad. Bago kinuha ng Meralco ko. Ganun na nangyari, pag-asa ulo pa ako natin sa kanto. Binata ka ba? Binata pa ako. Ganun yung ano. Tapos, pag naka-drugs na ako, tapos nakabasa ang Bible, pag sunod po rin ng drugs, sumakas na nga ako, sinasya ako, nawulog. Ano mo gano'n nabasa ko sa Bible? Grabe yung trip mo ah. Mag-ano tayo? Babasa kang Bible? Yung pala nangungusap na yung Diyos sa akin. Alam mo gamit ko no, walang ilaw. Sperma, yung bibili ako, isang balot ng sperma, yung malaki yung 6 na peraso. Ano, natutulog ako sa owner yun ng stepfather ko. Babasa ako ng Bible. Pero nakatulog ako. Di ba? Nagbabasa ako doon. Sabi ko, yung pala, may purpose na ang Panginoon sa buhay ko. Yung pala yung purpose, no? Huwag niyo akong gagayahin. Oo, kaya, gano'n na. Hindi, sa mga, nandiyan naman mga bagulang, may mga anak naman yan. Di ba? Magagabayan naman nila eh. Kasi ako wala akong gabay dati.
Ganun yung nangyari sa buhay ko, mga kapatid. Talagang, sa kabila ng mga bagay na pang sarili ko, ang hirap din pala na nakakulong ka sa gano'n na walang gumagabay sa'yo. Pero dahil sa mga tao, sabi ko nga sa asawa ko, alam mo, pwede mo makamit ng isang taong kanyang pangarap dahil may tumulong sa kanyang tao na ginamit ng Diyos. Hindi kasi pwedeng ikaw lang eh. Kailangan meron gagamitin lagi ang Lord para sa buhay po natin. Para tayo, maano natin yung dinitisar ng puso po natin. Lagi may gagamitin na tao. Yung kapatid mo, o yung katabi mo ngayon, malay mo, gamitin yan, di ba? Hindi natin alam eh. Hindi natin alam yung kalooban ng Lord. Pero dahil may salita ang Diyos, may Biblia, siya po yung magagay sa atin para po doon sa ninanais po nating paglilingkod sa Panginoon. Like Paul, sa kabila ng kanyang kahinaan, sufficient ang grace ng Panginoon sa pang-araw-araw, hindi na siya nagreklamo. Kung tutusin, sa sobrang Romans, Colossians, Philippians, 2 Corinthians, lahat ng churches na yan, siya nagsulat niyan. Ang dami niyang sinulat na libro sa Bible. Si Paul, si Apostle Paul. Philippians, Ephesians, kung tutusin, pwede na siya magreklamo eh. Ang dami na naman nagawa sa iyo, Lord. Diba? Dati inuusip ko yung iglesia. Ba't hindi mo naman tanggalin to para naman makapaglingkod pa ako na mas mahaba sa iyo. Tanggalin mo naman tong sakit na to. O naman tong nararamdaman ko. Pero mga kapatid, hindi tinanggal ng Panginoon. Alam niyo bakit? Para ang Lord kasama niya palagi. Saan man siya magpunta. Amen? Kung meron sa atin may kahinaan, o ano man yun, ipanalangin mo sa Panginoon. Kung ngayon, ipagsubok tayo, hindi tinatanggal ng Diyos, hayaan niya lang. Ibig sabihin, kaya hindi niya tinatanggal, may tinuturo po sa atin ang ating Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Sunod po, mas iniibig ng Diyos na gamitin niya silang mga walang ipinagmamalaki. Basahin po natin yung verse. Sige po, mga kapatid. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan. Basa po tayo, basa. Tawagin na. Ayon sa mga tayo ng tao ay ilan lamang sa inyo ang matatao ng marunong, makapangyarihan at makarita. Subalit Pinili ng Diyos ang mga nagwiang mahal sa liputan upang hiyain hiyain ang ang marunong at pinili niya ang mga mahina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga kapangaliwang tao, mga hinahamang at mga mahina sa sanlibutan ito, upang ipawalang sa isay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa paikipag-isa ninyo kay Kristo, na siyang ginawang katulungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Ang ganda, no? Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Ang ganda, no? Amen? Diba? Ang ganda. Hindi natin pwedeng sabihin yung mga mayayaman ngayon, walang pagkakalala sa Diyos o kailangan silang hiyain. Ibig sabihin lang, pag ang ginagawa mo ay patungo sa sanlibutan, amen? At kung ginagawa ng isang kapatiran ay sa kabila ng kanyang kamangmangan, sa kabila ng kanyang kawalang kwentang tao, naniniwala po tayo, pwede tayong iangat ng Diyos. Amen? Kung sa kamag-anak mo, ikaw lang yung pinakamababa, pero ikaw yung may pagkakilala sa Diyos, ikaw yung sumusunod sa Diyos, sa mata ng Diyos, mga kapatid, ikaw ang mahalaga. Although lahat naman ng tao mahalaga sa harapan ng Diyos. Pero iba kasi yung beloved eh. Amen? Iba yung beloved Son of God. Pinakamamahal. Diba laging narinig nyo kita, Pastor, mga pinakamamahal na anak ng Diyos. Amen? Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya, yung mga nagmamalaki sa kanilang sarili, sila yung inihiya ng Panginoon. Pero yung may mga kahinaan o hindi marunong, sila yung tinataas ng Panginoon. Sino po yung sample natin? Lahat po ng alagad ng Panginoon, isa na po si Peter. Si Peter po ay isang mangingisda. Amen? Si Peter ay isang apostol ng Panginoon. Pero nung nagsalita siya sa aklat ng gawa, at nagsalita siya ng matapang,
patungkol sa salita ng Diyos, sabi ng mga matatalinong tigapagtungo ng kautusan, sino yung tao yan? Saan nag-aaral yan? Saan niya nakuha ang kanyang karunungan? Amen? Sino yung tao yan? Alam niyo sa company o sa kayo nagtatrabaho? Pagpapalain po yung trabaho niyo kasi nandun kayo. Amen. Kung ikaw ay nasa bahay na nanay, pagpapalain yung bahay mo kasi nandun ka. Amen? Kung nagtatrabaho naman yung mister mo o misis mo at ikaw ay nasa bahay, pagpapalain mo yun. Kasi nga, sumusunod po tayo sa kautusan ng Diyos eh. Sinusunod po natin yung nais niya. Bagamat, minsan, may mga pagkakamali tayo nagagawa sa buhay na to. Pero ang Diyos, tapat po. Amen? Tapat po ang Diyos. Diba? Hindi mga tao, wala naman silang trabaho, pero yung anak nila nag-aaral sa iba't ibang magagandang eskwela. Amen? Diba? Parang yung nakwento ko sa asawa ko isang beses. Short testimony ulit. Sa araw-araw kasi ng biyahe ko, dami ko na-encounter. Si Johan kasi, nag-aaral po ito sa St. Simon. May dala akong helmet na maliit dun sa... Kasi ginagawa ko, hinahatid ko anak ko. Then, habang nag-deliver ako, pag-uwian na siya, kung konti na rin yung parcel ko, susunduin ko naman siya. Siyempre, yung itsura ko kakaiba. Delivery rider, sa init yan, basa, gano'n. Sabi nung kaibigan kong gwardiya dun sa subdivision na pinag-deliver. Pre, kanina yung helmet na yan. Sa anak ko, bakit? Kasi hindi siya sanay na may helmet ako dun sa anak ko. Susunduin ko kasi mamaya. Ay, dyan sa sa eskwelahan ng ganito, ganyan. Sabi ko, hindi, ito sa St. Simon. Sabi niya sa akin, oh, big time ah! Sabi niya sa akin gano'n, tingin mo sa akin. Sabi niya gano'n. Big time, St. Simon na, doon kami may church kasi doon eh, sa Destiny Church. Ngayon sabi ko, tapos may isa pang customer ko, na dinideliveran ko rin araw-araw. Laki ng bahay niya, yaman. Ganda. Sabi niya sa akin, ay sabi niya, ma'am, saan po kayo? May parcel po kasi kayo, ma'am. Parating na ako, galing na ako sa school. Parang ang bilis na makarating sa bahay niya. Sabi niya, pasensya ka na, galing ako sa school ha. Ma'am, parang ang bilis mo. Saan po bang school? Sa may St. Simon, doon po kasi inaral yung anak ko. Sabi ko, same lang po yung school ng anak natin. Ha? Sabi, ha? Di ba? Yun ang Diyos, gano'n. Tanong pa natin. Amen. Yun ang Lord, gano'n. Hindi siya papayag na nagkilingkod ka bago. Di ba sabi nga ni David, never siya nakakita ng lingkod ng Panginoon na nagugutom. Amen. Amen? Kailan ba yun lang? Ang dami nating banana bread sa rep. May banana bread sa Kaliwa, may banana bread sa Kaliwa. Kailan ba yun? Binigyan pa ni tatay dyan. Tapos meron pa. Ang dami natin banana bread. Di ba? Ganun ang Lord, di ba? Nung pandemic yun yung inakwento ni tatay pastor sa atin. Nung pandemic, di ba pandemic yun, wala nang mga trabaho, pero yung rep puno. Amen? Parang pag ganyan ang rep, pipili ka na lang lulutuin mo. Ganun. Naranasan nyo. Kaya, ako tatanungin ko kayo, may naranasan ba kayo sa loob ng ilang araw na may himalang nangyayari sa buhay niyo? Ikaw, Lovely. Meron, may naranasan ka. Parang, wow, iba to Lord Ganon, no? Diba? Ikaw, Nanay Johnny, ganon din. Ikaw, Love. Makita mo lang ako. Amen, di ba? Ganon yung sa atin ng Panginoon. Dahil hindi siya papayag kasi na hindi niya tayo pagpapalain pag sumusunod tayo sa Kanya. Hindi siya papayag. Kailangan laging bago yung kanyang anak sa paningin niya. Kumbaga, pinagkatiwalaan ka ng Lord sa ganitong bagay, pagkakatiwalaan ka niya sa anak. Amen? Kung wala tayong sasakyan, o malayo yung bahay natin, nakita ng Panginoon, faithful ka sa pagsisimba, kahit malayo, bibigyan ka niyang sasakyan. Amen. Amen. Kami, ganun, yung pamilya namin. Di ba? Minsan, pag malakas ang ulan, di namin matik siya kasi nakamotor kami. Amen. Bilita kami ng sasakyan. Tricycle. Sige, sumakay ka muna ng tricycle. Tatawag ako tricycle Diyan ka lang. Di ba? Ganon. Di ba? Yung sa bahay na, dalawa sasakyan namin. Nawawala yung bag, biglang may tricycle. Tricycle, Joel pala ito. Amen? Next. Ayan, nagtataglay ka ng kayamanan. Ano ba yung kayamanan yun, no?
Basa, ngunit kami pinagkalooban ng kayamanan espiritual na ito'y tulad ng mga upang ipakilala ng kapangyarihan kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa Alam niyo yung yung nagpapalayo? Di ba putik yun? Inuhulman niya yun eh. Di ba kailangan yung kamay mo doon soft, di ba? Inuhulman. Umuikot yun eh. Yung mga pagganong-ganong pa yun, di ba? Nanonood sa Discovery Channel, yung mga, ano ba yung pattern ba tawag yun? Mga ganon. Di ba? Ganun po yung ating kayamanan spiritual. Ano yun? Love, kindness, patience, di ba? Sinisigawan ka na ng asawa mo, easy ka pa. Di ba? Kung tatawa ka din. Di ba? Dati nagagalit na yung kapitbahay mo, ikaw, ano lang, suy-suy ka lang. Yun yung kayamanan nasa atin eh. Na hindi maintindihan ng sanlibutan kung bakit itong taong to, inaaway ko na, siya easy pa rin sa buhay niya. Ay, naway mo ako, ay salamat, God bless you. Yun nag-complain niya sa akin eh. Noong una, galit ako sa kanya eh, kasi talagang ang tindi ng complaint niya, talagang gusto niya ako patanggal. Pero alam niyo bakit? Kasama siya sa prayer ko, no? Pagpalain mo siya, bless mo siya, i-bless mo po yung buhay niya, kung ano man yung pinagdadaanan niya, tanggalin mo, i-bless mo siya. Alam niyo nangyari? Pagkatapos mag-meeting ng mga ano namin, hindi ako tinanggal. Nanatili pa rin ako sa trabaho. Siyempre, kailangan ingat na rin sa mga susunod, ha? Di ba? Ganun yan eh. May tinuro sa akin ng Panginoon. Ganun po talaga. Tatanggapin natin yung pagkakamali natin, then tuturuan tayo ng Panginoon. Pag natuto tayo sa bagay na yun, pinagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay na yun, natuto tayo, next step na ulit. Ano ganun? Diba? Amen? Tataas ka na. Hindi yung mapagmataas ha, tataas ka na yung Diyos. Lord, iba na to ha. Kasi anak, wala ka na doon. Nandito ka na. Lord, pwede bang bumalik doon? Huwag ka nang bumalik doon. Tatanawin mo na lang yaman mo yun. Doon ka na tuto. Ganun ang mga mayayaman, di ba? Ganun tayo. Lahat ng bagay sa buhay po natin, mga kapatid, lahat ng pagsubok na dinadanas po natin, lagi natin lapitan ng Diyos. Itong mga anak ko na to, mga hihilig manalangin ng mga batang yun. Si Ryan. O yan, may lagnat, pero nakatayo. May lagnat, may sakit yan ngayon. Pero kailangan namin pamulat sa kanila na kailangan nila mag-church. Hindi pwedeng tawa ko. Pag gano'n, ay, huwag ka na magsimba. Okay na yun. Magpahinga ka na lang. Pero hindi. Tayo po, tulak natin yung mga bata. Kasi tulad niya, silang dalawa, nakikita nila, naglilingkod kami. Paglaki niyan, ano mo maging pagkukulang namin dyan? Dahil nakita naman naglilingkod kami. Amen? Pero paglaki niyan, alam din nila. Paglilingkod sila sa Panginoon. Amen? At salamat sa pamilya natin dito, kasama natin anak natin, kasama natin yung mga pamangkin, no? Kasi yun naman dapat talaga design ng Panginoon sa atin. Next po. Ang susi sa kasaganaan ay ipagkatiwala ang pang-araw-araw sa Diyos. Pagkatiwala natin. Sabi sa 2 Korinto 1:9, para kami inahatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos muling bumuhay sa mga patay. Amen? Si Apostle Paul ay laging ganun. Lagi niya kino-consider na hindi sa aming sarili, hindi sa aming lakas, kundi sa lakas na ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen? Yun po yun, mga kapatid. Dahil, alam natin naman talagang, kung meron ka talagang nararamdaman sa katawan po natin, ang hirap po talagang gumalaw, lalo na nagtatrabaho po tayo. Amen? Ang hirap talagang gumalaw. Kami, ng asawa ko, pinagsasabay namin yung trabaho namin, magtatrabaho kami ng Monday to Saturday o Monday to Friday, then ako tulad ko, nag-deliver pa ako ng Saturday. Then ang mentalidad ko, kailangan matapos ko to sa ganitong oras para makapag-ministry naman ako. Masikaso ko naman yung church, kung ano yung pangailangan ng church. Amen? Then, kinabukasan, sabi mo sa Panginoon, parang wala rin ako ng day off kasi yung day off ko Sunday. Doon naman mas busy kami pag Sunday. Next po. Sa John chapter 15 verse 5, ito po tinuro natin ni Pastor Raymond to eh. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang nagbubungan ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin.
Ibig sabihin, magtagumpay ka man sa buhay mo, kung wala ang Diyos, kulang pa rin yun. Kailangan nandun, nakakabit ka sa bahay. Kailangan nakakabit ka, hindi pwede iwalay. Amen? Kasi yung nutrients ng dapat mo makuha doon sa puno, o yung pagpapalang dapat mo makuha sa Panginoon, o kung ano man yung mga spiritual gifts na kailangan mo makuha, kung ikaw yung nakakabit, makukuha at makukuha mo kasi nakakabit ka sa Lord. Amen? Nandiyan yung divine protection, nandiyan yung may mga pangyayari na sa buhay mo na pangit, pero na dahil nandiyan ng Diyos, dahil nakakabit ka sa Kanya, patuloy kang pinapalakas ng Diyos. Amen? Ano pa? Next po. Ayan, 5. At sa Kanya, kalakasan ay nagagawa natin higit pa sa mga mananagumpay. Sabi po na sa verse na babasahin natin, Romans chapter 8, 38-39, sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o kahirapan, 39, ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ibig sabihin, anumang bagay na pwede mong paiwalay sa iyo sa Panginoon, hindi po mangyayari yun kasi nakakonect ka na sa Kanya. Amen? Ano pa? Yan. Nagtagumpay dahil kay Kristo. Sabi ko sa verse na babasahin natin, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming sinasama sa paradahan ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Once na nakakunik ka sa bahay, nakakunik ka kay Jesus, yung tagumpay, kung paano siya nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, kasama ka niya doon sa tagumpay. Kung naniniwala ka. Pero kung hindi ka naniniwala, nagda-doubt ka, hindi ka kasama. Pero kung naniniwala ka, kasama ka niya doon sa tagumpay. Ano yung tagumpay na yun? Amen? Kung nagtagumpay si Kristo sa finish sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang finish work na ginawa, amen? Kung siya'y pinagpala ng Diyos, pagpapalain ka rin ng Diyos. Amen? Kung siya'y matuwid, ikay matuwid. Kung siya'y banal, ikay banal. Because of Jesus. Amen? Hindi mawawala ng kabuluhan yung pagbayubay na sa krus ng Kalbaryo. Ano pa? Diba? Sabi nun, sa Romans, balik natin sa Romans. Yan. Sabi niya, sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagko-connect sa atin. Kasi kung wala ang pag-ibig ng Diyos, wala, hindi naman tayo dapat ano bang silbi ng pagsasama-sama natin dito? Amen? Kaya naman kayo nagpupunta ng church para sa Diyos. Amen? Hindi naman para sa tao. Amen? Kaya naman kayo nandito para matuto. Amen? Para maayos ang buhay na magulo. Para maayos ang buhay. Magkaroon ng direksyon ng buhay ng tao. Amen? Alam niyo, ang kahulugan ng buhay ng tao, ano ba dapat? Sabi sa mga nabasa ko libro, ano ba ang dapat kabuluhan ng tao o ang kanyang gawin habang siya nabubuhay? Kundi sambahin ng Diyos. Kundi paniwalaan ang ginawa ng kanyang anak para sa atin. Amen? Amen. Amen. Yun po yun mga kapatid. Kaya yung binasa po natin sa teksto natin kanina, yung biyaya ng Diyos ay supisyente. Sabi ng salita, supisyente sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Ano man yung kainaan mo kapatid, ano man yung dinadanas mo ngayon, na nagiging hadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon, ipanalangin po natin yan sa Panginoon. Amen? Kung ano man yung agam-agam sa isip natin, sa pagsubok na dinadanas po natin, lagi po natin tandaan, kasama po natin ang Diyos. Mahal na mahal po talaga tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit yung mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin, o alam natin kamag-anak natin na wala ng pag-asa sa buhay, mahal po ng Diyos yan. Amen. Lahat po yan, lahat po ng tao mahal ng Diyos. Lalo-lalo na po yung mga anak na naniniwala sa Kanya. Na siya ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang nagligtas sa atin, sa ating mga kasalanan. Amen? Ang Espiritu Santo, sabi sa Romans chapter 5, ang Espiritu Santo ay ibinuhos sa ating mga puso. Sabi sa Corinthians, tayo ay templo ng banal na Espiritu. Once na lumakad tayo, lumabas tayo sa mga panahon na to,
pagkatapos ng service, daladala natin ang pangalan ni Kristo na tayo yung pinakamamahal niyang anak. Amen? Tayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Pray. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mensahe na inyo pong nahayag ngayong umaga. Panginoon, tunay nga, Panginoon, na ayaw namin mawala ng kabuluhan yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, gusto namin laging maniwala, gusto namin laging magtiwala. I-exercise yung pananampalataya na meron kami. Salamat, Panginoon, dahil hindi dahil sa aming mga gawa, hindi sa aming mga kayamanan, hindi sa kung anong meron man, ang dahilan kung bakit kami nararapat na pagpalain, kundi dahil sa ginawa ng aming Panginoon Jesus sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, akin pong inilalapit sa iyo ang bawat pamilya na naririto ngayon. Lord, dinadalangin ko ang Santiano family. Lord, akin pong idinideklara sa kanilang buhay ang iyong salita that you know the plans you have for them, the plans to prosper them and not to harm them, Lord God. Maraming pong salamat sa pagbabago. Salamat po sa kapayapaan na iginagawad mo sa pamilyang ito. O Diyos, purihin ka at sambahin ka. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang Lugit family. Lord, I pray, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magpala sa kanila. Lord, kung paano tinugon mo ang napakaraming panalangin, napakaraming desire ng puso nila. Lord, ganon din ang iyong magandang plano sa buhay nila, Panginoon. Dahil alam mo, for you know the plans you have for them, Lord God. Alam na alam mo, Panginoon. Dumaranas man sa mga pagsubok, Panginoon, pangungulila sa kanyang asawa, kay Angelo, Lord God, Lord, I just pray na kayo ang mag-comfort sa pamilyang ito palagi, Panginoon, kahit na magkakalayo sila, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Magpalain ko rin sila sa New Zealand ng kanilang buong sambayan, maging ang kanyang pamilya nila Iten. Lord God, yung kagustuhan nila na makasama rin namin ang kanilang mga magulang dito ay mangyayari sa kalooban mo, sa tamang panahon, sa tamang oras, Panginoon. Pagpalain mo sila, O Diyos. Dinadalain ko rin, Panginoon, ang Aranas family sa oras na ito. Panginoon, ang pamilyang ito ay mahal na mahal mo. At naniniwala kami, nagtitiwala kami na hindi mo sila pababayaan. Marami mga pagsubok na dinaraanan, Panginoon, ang bawat individual sa kanilang pamilya. Pero naniniwala ako na sa tuwing sila'y lumalapit sa iyo, sa tuwing sila'y nakikipag-usap sa iyo, Panginoon, hindi ka bingi para din ang kanilang panalangin. Panginoon, meron mga pagsubok na pinagdadaanan, pero Panginoon, hayaan mo ang mga pagsubok na to ang patuloy na magpatatag, Panginoon, sa kanilang pananampalataya at makikita namin ang iyong magandang testimony sa pamilyang ito, Panginoon. Lord, salamat kasi malapit na graduate si Lovely. Salamat dahil may maayos na trabaho sila, Kuya Jun. Salamat kasi iniingatan mo ang pag-aaral ng mga magkakapatid na ito, Panginoon, nila Nigel. Lord God, ingatan mo sila, bigyan mo sila ng magandang future kasi alam mo, for you know the plans you have for them. Lord God, you know the plans you have for them. At hindi namin po questionin yun. Dahil alam namin that kapag alam mo, Panginoon, kapag kami nagtiwala sa iyo, merong magandang hinaharap ng aming mga buhay. Itinadalain ko rin, Panginoon, ang Tumenyo family right now. Lord, I pray, Panginoon, you extend your hands, Panginoon, sa kanila, Lord God. Lord, ang pag-aaral ng kanyang mga anak, Lord God, minsan pa, tinideklara namin, you know the plans you have for them, Lord God. Ikaw ang higit na nakakaalam, Panginoon. Lord, sabi mo nga sa iyong salita, no eye has seen, no ear has heard, the good that the Lord has prepared for those who love Him, for those who love you, Panginoon. At ikaw ay aming minamahal. Hindi kami nagpunta dito para lang sa tao, kundi nagpunta kami dito dahil desire namin na mas makilala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, right now, wala man dito ang mag-asawa. Lord, I pray, ano man ang kanilang inaasikaso,
pray, Lord, ikaw ang magbigay ng kapayapaan sa kanila. Dinadalain ko rin ang Villalobos family, O God. Lord, salamat po sa napakagandang testimony sa kanilang pamilya. At I know, marami pang pagkagamit, Panginoon. Basta kami ay willing. Basta kami ay willing. Basta willing kami magpasubmit sa kalooban mo, Panginoon. Alam namin that we will prosper because you know the plans you have for us. Lord, salamat po ng marami, Panginoon, sa kabutihan mo. Lord, dinadalangin ko rin, Panginoon, ang Aburito family, Lord God. Wala man sila sa ngayon, but Lord, salamat sa bundle of joy na kaloob mo sa kanila. Alam ko, they are enjoying right now, this moment, Lord God, sa bagong pamilya, bagong bata, Panginoon, sa buwan na kanila po kasama. Lord, I just pray, Lord God, na pagpalain niyo sila, palakasin niyo po si Noy, Lord God, sila, Coach Kim, ibigay niyo po, i-provide niyo po lahat ng pangangailangan nila. Lord, I also pray, Panginoon, sa Joso family, Lord God. Lord, dumating ang panahon na muli namin makasama si Ate Anden, Panginoon, at ang mag-asawang ito, Panginoon. Lord, I pray na pagpalain niyo po ang kanilang hanap buhay, palakasin niyo po sila spiritual, ang kanilang spiritual, Panginoon, at magandang future. Dinideklara ko ulit ang Jeremiah 29:11 sa kanilang pamilya. For you know the plans you have for them, the plans to prosper them, and not to harm them, but the plans to give us hope and a future, O God. Lord, maging ang mga individual na narito, Panginoon, kay Trisha, kay Kuya Alvin, kala Kuya, kay Ate Ness, Lord God, sa pamilya ni Ate Michelle, Panginoon, Lord, hallelujah, ni Ate Wendy, Lord God, Lord, maraming pong salamat dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Ano bang pagsubok ang aming kaharapin, O Diyos, ikaw ay naniriyan. Kaya namin pagtagumpayan dahil yun ang iyong salita sa araw na to. Ang anumang aming mga kahinaan ay maaaring magtagumpay dahil sa biyaya mo. Dahil sufficient araw-araw ang iyong biyaya sa amin, Panginoon. Ang kabuuan ng J-Lo family ay amin po itinataas sa iyo, Panginoon. Maging ang aming mga anak, ang future nila ay magaganda, Panginoon. Ang mga pangarap nila ay kanilang matutupad dahil lahat yan sa biyaya mo at sa kalooban mo, Panginoon. Maraming pong salamat dahil meron kang mga tinutuwid na buhay, inaayos na pamumuhay, inaayos na pag-uugali. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginawa mo, maging sa sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At amin din pong dinadalangin ng aming concert. Lord, magbigay ito ng kalakasan sa mga kapatiran na hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon. Lord, salamat sa lahat-lahat ng participants na naririto at sa preparation namin. Lord, lahat ng pagtitiis, lahat ng sakripisyo sa pananalapi para lamang po mapagtagumpayan ang gawain ito ay hindi dahil ay alam namin magiging maayos, Panginoon. Ibabalik mo ito sa kanila, siksik-liklik at umaapaw. At dinadalayan ko ang buong isang lingkod na ito, Panginoon, ang iyong kapayapaan, ang kasaganahan, ang patuloy mong igawad sa aming mga tahanan. Salamat po,